Hello guys! Welcome back to my channel. My name is Lois and today's video, pag-usapan natin yung real talk dito sa Canada. Marami kasing nagtatanong sa akin kung pwede ba sila sa Canada. So ito na po yung sagot ninyo po kung saang kategory po kayo at anong pathway na pwede kayong makapunta sa Canada, na pwede kayong pumunta dito sa Canada. So, ito po yun. Actually, sinulat ko po siya para hindi ko makalimutan. Para masabi ko ng lahat ng gusto kong sabihin. So, ito, sa mga gustong pumunta sa Canada, una po, kailangan po natin, kapag OFW po kayo dito pumunta, kasi may iba't ibang kategory yun eh. May student, may tourist, o ano-ano pa ba dyan. So, OFW. Kapag OFW po kayo, kailangan pong tingnan nyo po yung credentials ninyo sa school. Halimbawa, kung ano yung na-attain ninyong highest education ninyo po. Like, katulad ng kung ano yung gusto ni Canada, kung ilan yung score na gusto sa Canada. Halimbawa, 72 units. Before po, ay kailangan po yan talagang 72 units. So, hindi ko po alam ngayon. So, check nyo lang po sa CIC kung pasok pa ba yan. So, mostly, as possible, kailangan graduate po kayo. So, ngayon, halimbawa, pasok po kayo. Sa next na yan, so of course, kailangan ninyo ng work experience. So, experience po natin sa trabaho na hinahanap ni Canada kung anong skills nyo po ang kailangan niya. So, kung meron ka niyan, then pasok ka na. So, pwede ka nang mag-apply, pero babala po, mag-ingat po kayo sa agency. So, kailangan legit po yung agency na yan. So, yun po ay makapagbigay sa iyo ng working visa. So, yun ang pangalawa. Kailangan nyo pong magkaroon ng skills, working experience po sa kung saang bansa man kayo. So, pangatlo, kailangan po mayroon kayong pira na ipaghahanda. So, mayroon kayong pira na tamang-tama sa mga gagastusin nyo sa mga papilis, kasi kapag mag-umpisa na po kayong mag-apply para sa Canada po, ay sunod-sunod na po yung mga process doon, at of course, sunod-sunod na po yung mga pera na kailangan nating ilabas. So, kailangang ihanda nyo po. So, ayan. Pang-apat, ihanda nyo po yung sarili ninyo na iwanan nyo yung pansamantala, yung family nyo, kung saang bansa man kayo, kung sa Pilipinas man, para mangingibang bansa dito sa Canada, para lang kasi dito kapag na PR, yun lang ang kagandahan dito eh, kung gusto mag OFW dito, kasi in the future makuha mo yung yung pamilya mo, yun din. So parang dito na kayo mag-reunite. So yun. So ayan, una, educational attainment. Pangalawa, kailangan mo ng salapi, work experience. Yung pangatlo, salapi. Pang-apat, yung anuhan mo yung loob mo, parang lakasan mo yung loob mo para i-ready mo yung sarili mo sa whole journey mo dito sa Canada. Okay? So, depende po yan kung anong klaseng pathway na papasukan mo dito. So, ngayon, meron din tayong may gustong pumunta dito sa Canada dahil may pera sila at may utak sila. How do you call this? So, gusto nilang mag-student visa. So, ngayon, yung una talaga is yung kailangan pa rin yung educational attainment. So, educational attainment, yun ang kailangan. Sunod, yung pira, of course. Kailangan mo ng show money, kailangan mo ng mga paperwork para mapakita na karapat-dapat ka dito, na hindi ka manghihingi ng ano-ano pa man, na ano-anong tulong from the government. Ganon. So, ayun. So, yan ang kinakailangan sa mga gustong mag-student visa. Una, educational attainment. Pangalawa, kailangan mo ng money na pang-sustain mo dito sa Canada.
Pangatlo din, kailangan ding you are smart enough sa kurso na kukunin mo kasi pagdating dito baka mahirapan ka, so magki-quit ka lang, so sayang, 'di ba? So kailangan mong you are equipped enough to your brain. So hindi naman kailangan matalino ka. So kailangan mong paghandaan yung mga stress, kailangan mong mag-study, kailangan mong alam mo yung kurso ang kinukuha mo. Tapos yun na nga ang pang-apat. So yung panglima dito sa Canada, pag international student ka, kailangan mong magtrabaho to sustain your needs dito sa Canada, to sustain your whole life journey mo dito habang ikaw ay nag-aaral, para lang naman matustusan mo lahat, kasi kailangan talaga yung mga gastusin dito, bayad ng apartment, pagkain mo at transportation mo, at kailangan mo pang maghanda during winter kasi malamig dito. So, iba't ibang klaseng paghahanda. So, yung doon, so kailangan mo ng sandabakmak na pira. So, yung sa sa mga landed immigrant, gusto nyong pumunta dito through your profession po. So, kailangan nyo pong maging smart enough. So, kasi pwede kayo mag-apply kung pasok yung profession nyo, like nurse, pasok ba yan dito pagdating dito? Kailangan nyo i-check sa CIC. Teacher, pasok ba yan dito? Sa pharmacist kayo nagtrabaho, pasok ba yan dito? So, kailangan mong i-check sa CIC. Sa website nila, meron po sila niyan. So, i-check nyo lang po kung pasok ba yan. Kung gusto nyo pumunta dito as a landed immigrant, na PR na agad kayo dito. So, yan kung gusto nyo mga PR status na pagdating dito. Of course, involved yung pera. So, kung familyado ka, kayong lahat ang pumunta dito. So, of course, it's a money involved. So, pagdating mo dito, kung halimbawa, enough lang yung pira mo, kung doktor ka sa Pilipinas, tapos yung available na trabaho dito is cleaning, it's your choice po kung papasukan mo ba yan. Pero para sa akin, siguro papasukan ko rin para masustain ko yung pangangailangan ng family ko. Ayun. So, i-ready mo talaga yung yung self mo, kasi iba talaga pagdating dito. So, you have to low-graded yourself. Kung anong trabaho mo dun sa Pilipinas, wag mong dalhin dito yung ugali mo. Kumbaga, marunong kang makisama at makaintindi kung anong klaseng trabaho na papasukan mo. Kasi kapag ikaw ay matalino din, pag may ipon ka na, so pwede ka pwede kang mag-loan dito eh. Pero syempre, habang nag-aaral ka, pwede ka rin namang magtrabaho. So, yan ang kagandahan kung PR ka na dito, landed immigrant. Ganun ba yun? So, yan. Kailangan mong enough sustain mo dito sa kasi pagdating ng araw na enough na yung kung nakapag-upgrade ka na, mas mainam yun, mas maganda, kasi pwede ka nang makahanap ng trabaho na gusto mo. O, diba? Dream come true na, kumbaga, na pagdating ng araw. So, kailangan ng tiyagaan para pag magtiyaga, may nilaga. Ganun din yun siya. So, yan. So, ngayon, maganda yan kung ka talaga, kung hindi ka mamili sa trabaho. So, kasi pagdating, like, kung engineer ka, kung ganun, pwede mo i-upgrade yun. So, maging engineer ka rin balang araw. So, magkaroon ka ng magandang buhay. So, it's up to you how you handle your finances. So, ayan ang kagandahan ng kung marami kayong pera. So, yan ang kagandahan ng landed immigrant dito. So, yung another na one, yung tourist visa. Tourist visa kasi, mag-tourist visa sila sa Canada kasi ang gusto nila pagdating dito, makahanap sila ng trabaho po. Hindi po lahat ng nagtutourist dito na makahanap agad ng trabaho. Una, paano ba talaga mag-tourist visa? Una, check nyo sa website ng CIC para malaman nyo doon merong mga checklist kung paano ba talaga pupunta dito as a tourist visa. So, I think talaga, to give you a tip, una talaga, educational attainment. Kailangang meron kang educational
highest educational sa Pilipinas. So, I think so. So, pangalawa, pira, Shumani, kailangan din natin. And then, I think some of my friends here, wala naman silang, ano bang tawag, experience na nag-a-abroad sila or pumunta sila, tour sila sa ibang bansa. So, yeah, it doesn't matter. So, ang importante lang talaga yun, educational attainment and your, ano ba yung tawag nun? And your pira. Yun. So, pagdating dito, kasi yung ini-aim nila kasi mostly na maghanap ng trabaho. So, hindi po lahat nakahanap ng trabaho. So, expect nyo lang po. So, magdala po kayo ng pira na panggastos nyo dito kasi mahal talaga siya. So, ayan, mga pagkain, mahal talaga siya kasi galing kayo sa Pilipinas eh. Depende kung how much money did you bring here. Say, yung pag tawag nito, yung halimbawa, na siniswerte kayo, nakahanap kayo ng LAMIA, so kasi, yun na kasi ang tawag sa papel na kailangan mo from your employer. So, yun yung LAMIA na kailangan mo para makatrabaho ka. So, yun ang papel. So, ayun, swerte ka kung mayroon ka niyan. So, kapag wala ka naman yan, for how many months na umabot na nag-stay ka dito, wala pa rin, you have to, you have to uwi ka talaga for nothing. But you come here for, you come to Canada for tourists. So, there's nothing to lose for that one. So, just trying yourself if you can, right? So, yeah. Kailangan talaga ihanda lahat, lakas ng loob. Kailangan mo yung fighting spirit mo, marunong ka tumanggap ng failure, kasi at the end, ikaw din ang magbi-benefit. So, I think that's all for today. Kung na-share ko man sa inyo, comment kayo kung ano yung, anong tawag nito? Kung ano yung ibang tanong ninyo. Pero, hindi po ako expert. Yun po ay sa knowledge ko lang. Since marami akong narinig ng mga kwentong ganyan. And as my experience true na I came here as a working visa way back 12 years ago. Pero that time, iba't iba kasi yung that time, walang hassle during that time. So, may IELTS pa pala. So, paghandaan nyo po yan. Okay? Have a nice day to all. Bye-bye!